Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cha, 25 years old at isang virtual assistant. Ang totoo po niyan, hindi ko alam kung paano ko sisimulan itong sulat ko. Ilang beses ko nang sinubukang buuin sa isip ko ang mga salitang isusulat ko, pero sa tuwing sisimulan ko, parang bumabalik yung bigat ng pinagdaanan ko. Siguro, magsisimula na lang ako sa totoo. May isang pagkakataon po kasi sa buhay ko na pagod na ako. Sunod-sunod po kasi yung mga problema at kahit anong pilit kong tumayo, parang may humihila sa akin pababa. Solong anak po ako at lumaki akong kami lang na nanay ko. Maaga kaming iniwan ng tatay kaya si nanay ang naging buong mundo ko. Kaya nung nagkasakit siya, ginawa ko ang lahat para gumaling siya. Naubos ko ang ipon ko, nabaon ako sa utang at napabayaan ko ang trabaho. Ang malungkot, kahit ginawa ko na ang lahat, hindi pa din naging sapat. Nawala pa din ang nanay ko. Kasabay ng pagkawala niya, nawalan din ako ng direksyon sa buhay. Isa-isang nawala yung mga kliyente ko hanggang sa wala nang natira. As if hindi pa sapat yun, iniwan din ako ng boyfriend ko. Inabandon na niya ako sa panahong pinakakailangan ko ng kasama. Doon ako tuluyang nadurog. Napagod ako sa buhay. Hindi yung pagod na kaya kong ipahinga ha. Yung pagod na tumatagos hanggang buto at kaluluwa. Yung tipong kahit paghinga ko, mabigat. Isang gabi na pasalampak na lang ako sa sahig. Naubos na ang luha ko at wala na akong maiiyak. Naisip ko na baka pwedeng tapusin ko na lang lahat. Habang iniisip ko kung paano ko wawakasan ang paghihirap ko, nakaramdam ako ng gutom. Napangiti ako kasi ba naman, sa ganoong kalagayan, nagugutom pa din ako. Tumayo ako at pumunta sa ref. Binuksan ko ang ref na walang laman, isang paalala kung gaano ko kalugmok. Pagbukas ko ng freezer, nakita ko yung kalahating baso ng ice cream na tira ko nung isang araw. Habang tinutunaw ng lamig ang dila ko, biglang bumalik yung alaala ng kabataan ko. Bihira lang kasi kaming makakain ng ice cream dati. Kadalasan tuwing birthday ko lang. Minsan nga wala pa. Pero nung may trabaho na ako, kaya ko nang bumili ng ice cream kahit kailan ko gusto. Hindi ko na kailangang maghintay ng okasyon. At doon ko na-realize na malayo-layo na din pala ang narating ko. Maaaring bagsak na bagsak at ubos na ako, pero hindi naman ibig sabihin nun wala nang saysay lahat ng pinagdaanan ko. Hindi ibig sabihin na hanggang doon na lang ako. Kung kinaya ko noon, kakayanin ko ulit. Kahit paunti-unti, kahit mabagal, kahit mahirap. Kinabukasan sinubukan kong bumangon ulit. Nag-apply ako. Hindi naman naging madali. Maraming rejections pero hindi ako sumuko. And finally, may tumanggap sa akin. Unti-unti din nakakabayad na ako ng utang. Dahan-dahan bumabalik ang tiwala ko sa sarili ko. Hindi pa din perpekto ang lahat pero mas kaya ko na ulit. Sa totoo lang, yung kalahating baso ng ice cream ang nagligtas sa akin nung gabing yun. Para sa mga listeners ninyo na pagod na, hindi kailangan ng malaking dahilan para magpatuloy. Minsan, sapat na ang isang alaala o maliit na bagay gaya ng kalahating baso ng ice cream para maalala natin kung sino tayo at kung gaano pa kalayo ang kaya nating marating. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, sana wag kang susuko agad. Pwedeng magpahinga, pwedeng umiyak, pero bigyan mo pa ng isa pang pagkakataon ang sarili. Sa susunod na mapagod ka ulit, tandaan na hindi pa tapos ang misyon mo sa buhay. Lalaban ka pa. Ang inyong kumikinang na tagapakinig.
Hi, Cha! Hi, Cha! Ganda naman ng kwento mo. Ganda ng kwento. Very inspirational. Correct, yung never giving up. Nandun ka na sa verge of giving up. Nandun ka na sa sukdulan. Correct. Sinabi mo nga at inamin mo sa amin na naiisip mo na wakasan ang lahat, 'di ba? Tama. Pero buti na lang talaga, alam mo, minsan talaga pagpatay gutom tayo, minsan naliligtas din tayo eh. Oo, yun, alam mo yun yung naisip ko eh. Oo eh. Diba, tingnan mo, pagpatay gutom ka, hindi ba't magsisipag ka sa trabaho? Diba, ako yun yung isa sa mga dahilan ng pagbangon ko eh. Patay gutom yung pamilya ko. Uy, happy 16th anniversary sa aking asawa. Happy anniversary, Jowa Dick! Ayan. At dahil patay gutom yung asawa ko, grabe din ako magtrabaho. So, parang in the same way na itong si Cha, 'di ba, na dahil umiral yung kalam ng sikmura, pagiging patay gutom, naalis siya sa naalis siya sa trail of thought of ending the life. Yes. 'Di ba? And then pumunta sa sa ref, binuksan yung ice cream, 'di ba? And the rest is what she mentioned dito sa story. Alam mo, minsan ganun din lang talaga yung yung buhay. Hindi na kailangan na malalaking mga steps. Correct. 'Di ba? Hindi kailangan na, kung kaya mo namang malaking steps na may kasama pang split, tumbling at kandiret, edi why not, 'di ba? To go on and move forward. But there's some people like Cha na it just took a simple, hindi nga isang buong ice cream, correct. kalahating baso ng ice cream na tira, 'di ba? It just took a simple ice cream para mag-move forward siya. At hindi nga kailangan malaki ang step lagi. Kahit maliliit na steps, pero umuusad ka. Napaka-amazing lang kung small things, just like kalahating baso ng ice cream, correct, yung magbabago ng perspective ng buhay natin. And 'di ba, unti-unti nagiging okay na ang lahat, unti-unti. Hindi pa naman perpekto, pero unti-unti. And it's a reminder na kapit ka lang. Tsaka ang bata-bata mo, sobra 25. Although sa totoo naman at 25, apakarami mo naman din talagang dinaanan, 'di ba? Kung yung resume mo sa mga pinagdaanan mo, baka mga 62 pages, 'di ba? At only 25 years old. Correct. Ganyan. Pero tama si Jex, ang bata-bata, ang dami pang pwedeng magawa. Yes. Kami nga may edad ang dami pa namin ginagawa. Ay mo yun, parang tinutuloy at laban lang kami ng laban. Paano ka pa? Sa pinagagawa nga ni Nicole, pumalakda. Correct, di ba? Pero tuloy lang. Tuloy ang laban. Diba? Tuloy lang ang laban. Ganon, matanda na kami niyan. What more ikaw na 25. So, it's so nice to hear from you na nalagpasan mo yung moment na yan. Kaya nga, di ba yun yung sinasabi sa psychology, Jegs, na kailangan pag nandun ka, kaya sinasabi nila pag nandun ka sa heat of the argument, yung nakainitan na talaga ng pakikipag-away at talakan, di ba? Huminga ka ng malalim. Correct. Kasi pag huminga ka ng malalim, tapos sustain mo yung breathing, yung yung pipigilan mo yung hininga mo, wag matagal na ilang segundo, para deep breathing lang. Parang hindi na siya huminga. But violet na siya. Paano sabi ni Nicole daw yung breathing. Deep breathing ang sabi ko. Ibig sabihin ng breathing, you breathe in and you breathe out, 'di ba? So, hinga ka ng malalim. 'Di ba? Tinuturo 'yan ng lahat ng mga ng mga psychologists and experts that when you do that, mawawala ka dun sa moment, yung brain mo ay matatanggal. Para mag-snap ka. Ayan, parang pipitik. Mag-snap ka kasi napakahirap pag nagkaroon ka ng emotional hijack. Yung logic mo, hindi na siya gumagana. Yung gumagana lang, the part of the brain, yung amygdala is more on emotion. Kaya tama din yung yung stop ka ng breathing para mag-snap ka. Parang sa aso, di ba, pag ang turo naman niya ng mga trainer ng mga aso, pag may kinakahulan yung aso na isang bagay, parang hihilahin lang yung leash ng konti para mag-snap lang. Kasi yung brain nila naka-atake lang doon So pag nag-snap, nawawala na. Correct. So parang ganun din. And in the case of Cha, yun yung pagpunta sa ref at pagkuha ng ice cream. And in your case, kunyari, na nakatutok, kunyari, road rage. 'Di ba? Let's say road rage. Nandiyan ka sa kalagitnaan ng kainitan ng kung sino man yung nag-overtake sa iyo or whatever, binusinahan ka ng malakas, 'di ba? Hinga ka na malalim para matanggal ka dun sa eksenang galit na galit ka. O kaya inom tubig, 'di ba? Ganyan. Para bumalik ka dun sa sa yung nag-iisip ka sa logical, hindi puro emosyon. True. O yun ang nakakatakot, yung emotional hijack na yan na parang biglang nagdidesisyon ka ng wala sa ayos. Wala sa ayos. Correct. Ayan. Salamat sa iyo, Cha, for reminding all of us na never to give up. Yes. Laban lang.
At uulitin ng tambalan kung hindi pa happy, hindi pa ending. Correct. So dadating din ang happy moments mo, Yes, Cha. The best is yet to again, come. ang bata mo pa, ang dami pa pwedeng mangyari sa'yo, ang dami mo pang pwedeng gawin to rewrite your future, Totoo, diba? totoo. It's not the end. Tama ka naman siya. Hindi pa tapos ang laban. Correct. At syempre, yung mga pinagdaanan mo, gamitin mo yung bilang motivation. True. At kami lahat na motivate na nga. Correct. Sa mensahe mo. Oo. Kaya, salamat sa iyo, Cha. Kain tayo ice cream. Parang gusto ko nga, bigla ako nag-iisip. Pabili kaya tayong ice cream. Parang gusto ko. Natakam tuloy kami sa ice cream. O siya, kami po bibili na ng ice cream. Exit na muna kami for now. Salamat siya for sharing your story with us. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang inamon, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Cha, salamat sa kwento mo. Thank you, Cha. Very in time sa ating upcoming Holy Week. Break. Na laging pag sa mga ganitong you're in the dark place of your life, laging lapit tayo kay Lord. Correct. Kapit. Siya yung siya yung light at the end of the tunnel. Kasi siya yung light in the naniniwala darkness. ako yung gumalaw dito, nung gumalaw si Lord, ginamit lang yung kapirasong ice cream. Pero si Lord yun. Alam mo tong si Lord, minsan minsan gumagamit siya ng mga grand gestures. Kasi maano yan di ba? Siya yung tipong kaya niyang gumawa ng Milky Way at kaya niyang gumawa ng, di ba, ng mga stars, mga planeta at galaxies. Hindi niya lang isa, kundi marami, di ba? Pero meron din siyang mga pa-effect na ganito. Correct. Kalahating baso ng ice cream. Gamitin ko para bumalik ka sa akin. Yan. We're happy for you, Cha. And we're looking forward sa iyong pag-angat ng dire-diretso. And hopefully na makapagkwento ka uli dito sa kwento ng Mahiwagang Burnay na success story mo na. Looking forward yung to that. tipong I can see. CEO ka na. Correct. Tapos, ikaw na may-ari ng sarili mong franchise ng ice cream. Tapos, kukunin mo kaming endorser. yes, True Lalo, di ba? Favorite ko yung mga Rocky Road dish yan, di ba? Para alam mo na, di ba? Salamat sa iyo, Cha, for sharing your story with us. Thank you. O siya, kami po i-exit na for now. Maraming salamat po, mga kabisyo. Kaka-banding tayo muli. After a week. Easter Monday. Yun, Monday. Bye, everyone. Have a blessed Holy Week. Metro's #1 Love Radio. Basic!